Kining programaha giatud kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort. Wala man na siya mga feel sa ato Pwede na sila mataunan ng tubig. nabawa na nga again at this juncture ay Usa ka mapungahon ug mayong adlaw kaninyong tanan, mabuhay ug madayaw ikan sa Dakbayan sa Davao. Og Happy Valentine's Month, Happy Hearts Month sa tanang mga married couples pero alang sa mga single moms, Happy National Smile Day. Smile na lang ta para dili ta mabitter. Welcome na usab sa lain na po na edisyon. Mao ni ang ika-28 ka edisyon sa programang Kapihan sa Kadangpan, Kadangpan Digital Media Forum. O kami ang inyong mga moderator, Kadangpan Carlo Dolier. Kung si Tomas Cano Abansinya, ang moderator ni Director Carlo Dolier. Nata karon diri gibisita ta ni Ma'am Clover Jane Sabornido sa Municipal Government of Matanaw Tourism Officer. Iyang ipahayag ang unsay kahikayan sa ilahang lugar sa Matanaw. Unang labing una. Ila ka ma'am sa Yes, oo. Unang naglabing una, mabuhay ug madayaw, Ma'am Clover. Mabuhay ug madayaw sa atoang tanan, sir. Maayong buntag ug Happy Valentine's Day, no? Wapo jud kay adlaw kay adlaw sa mga puso. So ako di ay si Clover Jane Sabornido, Tourism Officer sa LGU Matanaw, Davao del Sur. Okay, so ako nang ilabay ning unang pangutana, Ma'am Clover. How is the tourism as far as the Matanaw is concerned with regards sa tanang mga tourist spots nga ginadayo sa mga taga Davao region ug sa lain pang mga lugar? So far, Sir Carlo, turismo sa Matanaw is doing well. It's an emerging tourism destination in Davao del Sur, no? So nag-abri mi katong pandemic. Na-remember ninyong mga tao nga dili ganahan na og kanang syudad, so among take an opportunity to open ecotourism last 2021. So karon naanatay almost or more or less 100,000 day tour arrivals sa atong munisipyo as of 2025. Okay. Well, comparative po sa last 2024, nagdoble ba or steady lang gihapon ang ingon natong range number of tourist arrivals po? As compared to 2024, no, medyo slight lang yung increase. Opo. Maybe because naay mga sites gud namo nga kanang nagsarado pa, naay uban na nag-abre due to a lot of reasons. Okay. Like business permit, mga ingon-an. So, basically, there's a slight increase lang. Around 10%, I think, from 2024. Okay. For the public awareness po, no, with wala pa kabalo si Thomas aning nga lugar, but unsang pinaka-unique aning maong municipality of Matanaw and what the tourists, mga non-Matanaweños alike, na buot na for a change, kumbaga, for their adventures po. Yeah, strategically, we position Matanaw as a caving capital, no, in Davao del Sur because our site, we opened it na ay mga 60 plus caves in inventory sa Matanaw. And then, for us to compete sa among mga neighboring municipality, and of course, we have Mount Apo, Manggod na daan, no, in Davao del Sur. So, we also have mountains in Matanaw or ranges, mga mountain range, but dili kayo siya yung anak kanang taas ba. And then, we found out about the caves, and so we partnered with DNR, and DNR helped us develop and craft a management plan para maabri ang atong mga caves. Okay. So right before mangutana si Tomas, we would also like to acknowledge the presence of some of our media friends dinhi
si Norman Nantin Pacheco of Mindanao Daily News o si Sarah Calizar Castor of Lumad Times Philippines Incorporated. Thomas, na kay pangutana kang Ma'am Clover. So, dili pa kayo kung sinati, mag-isip ako kung muna mo siya. Dahil wala pa ko rin knowledge sa mga pagdating sa mga tourism. Kasi karo first time pa natin sa tourism. More on ko sa mga reporting sa police. Sa Mga tourism, hard dili pa kayo ko anas. Pero ang isa lang, daghan ba nagadayo sa inyo mga taga-rayong lugar? Halimbawa, from Luzon, Cebu, or nagadayo gyapon sa So, inyong lugar. yes po. Actually, even mga foreigners, naana po tayo mga nagaadto. Ang uban is families sa mga from Tagamatanaw or taga-place namo. And then we have a lot of visitors from Davao City, mga neighboring Region 12. So, Sar? Ma'am Clover, pwede ka na mahibalaan ang inyong Facebook fan page para for the sake sa amo ang mga guests? Yes, Ubon? opo. Our official Facebook is Matanaw Tourism. So wala nilain, no? You just search for Matanaw Tourism. Makita ninyo diha and maka-message pud mo sa among messenger. Kung katong gusto sa magbisita. Kay kami mismo ang moabi-abi sa katong gusto magbisita sa Matanaw. What about mga, for example, sa mga agent magdudula ka sa kanila online? How about mga flyers? Tama tayo ipangkatan sa mga hotels or mga to sa tourism para mahibalaan namin mga kung asa sila manghita sa mga Sa mga maong flyers. Thank you kay ana nga question, ma'am, no. Since Matanaw is parang almost an hour and 30 minutes away from Davao City, we started to partner with hotels last year. Kung gipadto ako mga staff. But I think this year pa namo ma-implement katong partnership gud na makabutang naming mga brochures, especially here sa Davao because this is really a big city, no. So daghan pud makaengganyo gud na moadto sa Matanaw. How about mga package tour? Gina-briefing ba nato ang mga driver na kung kinsa tong mga tourist guide magsulti po sila sa mga places, sa the history para maengganyo ganyan Mga tao, yes po. Bisita. For the transport group, we have a limited transport group in Matanaw, but we have yung tricycle association, and we also have yung modern jeepney, which will start from Digo City to Matanaw. Currently, informed ang ato ang mga drivers, no, but we have trained guides na mga mountain guides, cave guides. There are our IP, mga indigenous peoples. Sila gid ang among gisugdan ng mga community-based tourism. Diha gid mi nagsugod. Yes, ma'am. Sar? Ang entrance na po sa atong Yes po. For our caving, ma'am, it's 200 pesos. Sa 200 pesos, na siya entrance fee, environmental fee, and cave guides. And also, po na siya free rent sa katong ato ang mga gears for the caving. isang tourist spot na pinapromote na po sa Matanaw. Yes, ma'am. Aside sa atong mga caves, no, like Subon Cave and all the other caves, we also have yung ating mountain ranges. Mountain ranges, if you want to go to Bohol, it's like that in Matanaw. Mura siya mini Bohol. Oo. And then, pagka gabi, you can have an overnight and naapoy naga-fog siya. So, it's ang klima niya is bugnaw pagka gabi. Gwapo siya for vacation, no? And then, we also have ato ang mga what do you call this? Water tubing. We have water tubing. And we also have our mga religious sites, no? We have our Dakong Cruz dito. So it's a site where you can pray sa top of the mountain and night chapel as well. And yung ating and meron din tayong parang Divine Mercy doon sa Matanaw. Aside from that, pinapromote natin, mayroon pa bang iba na tourism spot na Matanaw? Yes po. Actually, may mga partners din kami for like resorts. Yung aming mga private partners, they have yung mga swimming pools and overnight accommodations.
So medyo ubay-ubay po ang atong mga resorts diha sa Matanao. How about yung gross income, kumusta? Monthly. For the LGU po. Oo. For LGU, we are very limited pa po kasi sa environmental fee. So, hindi pa talaga siya ingon anak kadako jud kaayo og income for the LGU. But income-wise, for among private partners, since we started noong 2020, gamay pa lang ang nag-invest. But karon nasa 30 plus na ang investors na or total sites na covered ang tourism. So, nag-grow po siya. How Basto, about the safety of the mga bisita man dapat ay ma-assure sa ilaha sa O from the security. LGU nga naman? yes po, actually yung safety, maugin na ang pinaka-priority before ta mag-open of tourism. No? So, before na mo gi-consider and even sa past mayor, maugin nag-open sa tourism 2020, wala mi nag-abri until na declared yun na insurgency free ang Davao del Sur, appeal na ang amo ang munisipyo. So, as for security, makaingon jud ko nga makaadto gyud dito ang mga bisita, safe sila. Oo. Ang population sa lugar ninyo, ako ba? Kuan, ano po, nasa around 60,000 plus pa po 60,000 kami to plus pa. 70,000. We are currently transitioning to a first class municipality. Kailan yung araw ninyo dyan? This coming June 22 po, yan po yung araw namin. I think will be For the whole month? 1 week 1 week lang po. Oo. We'll start? We'll start this June 16, June ata every 16. June 16. Every I June hope 16. ma-invite ko kayo doon sa aming festival. Yes, so, na ato ano na ni Carlos. yes, wala pa ko ka-experience ano na festivities, Ma'am Clover, no? But I'm hopeful na through you, ma-imbitan ako, and I will have to have a courtesy visit and with Mayor Agbon Pohon. It's okay. Ma'am Clover, with speaking of which, no, okay, a lot of ubay-ubay nang nanay mga ambassadors for tourism nga nagabisita for Matanao, promoting Matanao. Pero what's the effect of, syempre, with the likes of Iramel Alteche promoting the municipality of Matanao? Yes, you mentioned the ambassadress. Matanao produced last 2024 the Miss Earth, Miss Philippines Earth 2024. She's Miss Iramel, no? So, we wanted to make Matanao mainstream, Sir Carlos. So, not only in the local scene, no, but because when people were asked kung asa ng Matanao, wala gid sila kadumdum, no? Yeah, bago pa gid siya pangalan. So, when Miss Iramel carried our sash to the national scene or to Manila, no, daghan nakabalong ay gwapo gid ang Matanao. Naaday Matanao nga municipality na naga-exist. Masa dyan ang correct pronunciation? Matanaw, o ano pa? Matanaw. Matanaw siya ang Oo. correct pronunciation. Matanaw. Taga Matanaw kayo. Oo, taga Matanaw. Bisaya kayo na Kung siya. Bisaya kayo, Matanaw. Sa mga lugar. Kahit ako ligo kabalo pa na ng lugar. Kasi Wala. sa pang-pronounce naman, kasi yung correct na kaya pangutan ako, kung ito lang correct pronunciation, Matanaw ba o Matanaw? Kasi Oo. ganun ba, no? So, Yes. Matanaw yun siya. Matanaw yun siya. Coming correct. from the word nga. Before it's matinaw. Kay naay mga tinaw nga mga sapa. Oo. Yeah. Dito ang ginabasihan. Dito siya nag-evolve to Matanaw. But currently, karon nakita na ko, namagod ni mga mountain ranges man na to. Bohol. Mura siyang mini Bohol. Makita gid mo dito ang buong Davao del Sur. So, from the word Matanaw, murag Matanaw pa pud nimo. Sa imong vision ba, vantage point. Overlooking. Yes. Asa to, pasaka siya. Yes, yes, sir. Ang among main site, Inside na but siya. flat lang among poblasyon. Yes. Ma'am Clover, with regards to, syempre, I don't know kung na-take up na ba ni Mayor Agbon, if there are any other nga, syempre, mga LGUs na makigano, marag sister municipality or sister city nga when it comes to tourism-wise, nga buot na mubisita man po and naban po yung mga nato mga laing LGUs from other
localities, not only in Mindanao, but the entire Philippines, nga unsa may mga best practices for the matanaw in regards to tourism sector. Mhm. Actually, it's really the community based, no. Our thrust was really to help first our locals, and especially ang atong mga indigenous peoples, no. Kasi ang culture sa Blaan, medyo na limta na gid siya. So it's part of our thrust and to provide employment sa atong mga kababayang Blaan dito sa mga barangays kung asa ang atong tourism sites. Yes. Are there any other murag gingon nato nga ma-discover pa lang if ever na may ma-assess na good for tourism spot na angay mo bisita for those na newly discovered or open to the public kung naabay ma-assess. Currently we have our Alto Tuna. It's a rainforest, no. But we will try to open it sa mga turista. It's a mossy forest, so dagag lumot. And then tugnaw kayang lugar. And then currently, it's being studied by our partner academe, ang Davao del Sur State College, no, kung sa mga flora and fauna nga na sa lugar. So, aside sa katong mga normal na activities na apod niya. And our LGU, our mayor has a baby project, no, 21 hectare sports, eco-adventure and nature park na i-develop dito sa taas. It's called Ascolon Ridge. Nice. Yun ang maganda. That is a very nice place, no, to expect some mga tourists like some nako nga Dabawenyo, but I wanted to go back to Matanao na nakoy reason. Anyway, I will go on to the second to the last question because I know you wanted to spend your time with your family as of this moment, but when it comes na sabihin na lang natin na kung nabay mga tourist attractions nga ma-appeal sa Davao Adventure Challenge for the next editions, kung dili man sa DAC2, basta DAC3, DAC4, and so on and so forth. Unsa may mga ma-expect pod katong sa mga buot mo participate na tourist spot nga ma-appeal for the Davao Adventure Challenge? This will be for the season 3, sir, no? Yes. So we wanted to push, since currently we are part of the Davao Adventure Challenge, yung ating duha ka caves and one trekking site. So in the season 3, we wanted to push for more extreme adventures, no? Kaya nami mga caves pa na mas extreme pa yun sa current na mga caving sites, and then maybe the water tubing will be facilitated and in place na siya. So baka pwede po naman na ma-introduce next time. At the same time, open our cultural community, no, sa amo ang mga tribal centers because we have weaving centers na karon. They are using the abaca. So it's more of culture na po in the next season. Okay. Any other questions? Okay. Okay, Hindi okay. ma'am, yung sa anong class ba yung municipality natin? We just turned first class municipality last year, ma'am. And then, mo gid na ang nalipayan din na ano na jud ni. Yung fighting words na lang regarding sa ecotourism na Matanao. Okay. First and foremost, I would like to thank you, all of you po, no, for inviting me, especially Carlo, no. Thank you so much. We are hoping that the people will try to open and their heart, no, para magbisita sa among lugar because it's a peaceful place and daghan pa jud kaayog ma-discover dito. It's very kuan lang, duol lang kay sa Davao. Actually every weekend Matanaw Davao jud ko, no. So it's like 1 hour kung maagi ka Coastal Road, duol ra gyud kay siya 1 hour and 30 minutes lang. From here to Matanao, 1 hour and 30 minutes. Yes, sir. So, kanang dagko na ang dalan po. Thank you sa atong past president nung agianuhan jud mi og dagkong dalan. Actually, murara gyud siya extension sa Davao City ang mga lugar. After Digos City Davao, Santa Cruz, Digos, and it's Matanao na. So, it's very near lang yun. Yes, before you go to Bansalan.
Pag nagaanto ko kung bansalan, layo mag 2 hours ka pin. Karon sa Matanaw, mas doon. It's before Bansalan, sir. Bansalan, Oo. before bansalan, 1 hour. Yes. Doon lang. Doon, Hindi doon ko lagi. Ako, dili pa na ako sinati ang Lapo Dilson. Kaya misis na ako, pag-bansalan. So, wala naman siya ron. Pasawi na. So, 4 years na. So, wala na ako nakabalik dito sa lugar. Mga karon, pag yun ni Carlo ng guest, taga Matanaw, wala pa akong nasinati sa Matanaw. Oo. So, karon, nakabisita ni dito, yung aboy sa inyong activities dito by June. 16 mag-start, no? So, basin, makabisita mi dito. Yung ulam man ka, nang misakyanan si Carlo. Bitaw ay. Pero I will have to give my last question na lang to Ma'am Clover with regards katong sa ingon nato nga mga there are we cannot deny nga naman ko yung mga ingon nato nga mga fake pages sa mga tourist spots, specifically katong na may mga tao nga gamiton ang name sa Matanaw Tourism para na nga magdilihensya. But what are the reminders po para sa atong mga kaigsunan with regards katong sa dapat mag-transact sila legitimately to the accredited tourist spots, travels na ambot na kung na may plano nga mag-copy crawl sa Matanaw, I'm not sure, pero what is the general message of our tourists who would like to visit Matanaw? Yes, for the tourists, no, we only have one official page, and it's the Matanaw Tourism. It has roughly around 29,000 to 30,000 followers na, and you can always message the messenger, no, and then call. Mas better good naman magtawag sa katong number na na-added to really know na dili to siya scam na page. Yes. Okay. So, murag nag-una-una man si Sarah nga naghatag og no closing message ka Ma'am Clover. Pero kani again as we're about to end our interview, do you have heartfelt message for our Matanaweños and non-Matanaweños alike that would plan for their vacation or dili kaha katong sa mga experience pa lamang for the tourist spots of the Matanaw, Davao del Sur? Yung manang oras, Tourism Officer of Matanaw LGU, Ma'am Clover Jane Chan sa Bornido. Yes, thank you, sir. Para sa among mga Matanaweños, no, dakong pagpasalamat gihapon because kitang kilik sa among locals, no, sila mismo ang nag-promote sad sa amo ang turismo, and at the same time naapoy mga panginabuhian pod na nahatag sa ila tungod ating kini ato ang mga tourism destinations. Dakong pagsalig lang gihapon ang ilahang ihatag sa ato ang administrasyon kay gwapo man gyud ang lugar kung naga-support gyud ang ato ang mga politicians, no. Oo, sa ato ang mga proyekto. At the same time sa ato mga turista nga dili taga Matanaw, it's time for you to visit our municipality. It is not a big municipality, but we can offer our hospitality labi na sa ato ang mga dili taga Matanaw. You will feel like it's your home when you go to our place, especially dito sa atong mga mountain ranges, and you immerse yourself sa atong mga locals, atong mga blaan. Dito ra gito naka-feel. Actually, di balik ra pud ko sa Matanaw na after pila ka years, but when I went back and promote tourism sa among munisipyo, dito ko naka-feel na naagid ay paghigugma ang amo ang mga tribo, especially ang among tribong blaan. Blaan day ka man. Dili, sir. Oh, Alright. But ang amo ang community Ang dito, iyong sir. community. Sabi na ko sa dito jud ka sa tama lumad. Lumad ang akong parents, akong papa dito, sir. Pero dili po ni Bisaya, Bisaya. Opo. Alright. And with that, thank you so much for the time. Ma'am Clover Jane Thank you Chan so sa Bornido. much. And I hope na imo kong imbitahon pag-usab kay dugay na kong wala ko kaanha sa Matanaw gyud. Yes. Tinuod lang. Yes. Mag-overnight na ka dito, sir. Opuhon, yes, okay. You will appreciate niyo ang lugar, especially Pag maka-overnight. mag-visit ka, cover ni Carlo. So, dito na kami bahala na paano i-promote ang lugar niyo. Yes. So, Ang population is 60,000. Kamukha lang sila pila ng barangay 76A dito. Kapukana. Yes. Yan lang, 60,000 ang population.
Yes, but we Dito. have 33 barangays. 33 barangays. Oo. Dito, isang barangay lang siya. Isang barangay lang yan. 60,000 population. Pag Yes. ang mga voters dito, panalo na ang ano. Pag yan Panalo 60,000, panalo na ang Panalo. tatakbo na ano. Ng isang Oo, barangay captain. Barangay captain. Oo. Si Ulan-Ulan man ang kapitan ngayon. So, Oo. 60,000 ang population. So, nag-increase Murag na yun maabta siguro. na nag-ugma ng istoryahan ni kaya tinapos na to sa itong istorya. Malihog na ito. Di So, ba, natanong ko lang ang population ba kasi 60,000 lang. yes, oo. So, laki lang ng barangay 76A. Yun lang ang tanong ko. Okay. Tapos pinalaki mo, di ba na sa'yo na kung palaki yung istorya. Oo, gani kaya kung apta na tag-ugma aning istorya. But anyway, ato nang pasalamatan usab kang Ma'am Clover Jane sa Bornido sa higayon nga makauban ni ining ato ang kapihan sa Kadampan. And we would like to thank our venue na gigamit karon as always ang Drip and Dip Cafe na imutang sa Anda Corner Inigo Street, Davao City. Mamahimo ninyo bisitahon ang Facebook page nila. And of course, the Matanao Tourism. Please do. I visited already twice. So should you. Kay ganahan daghang mga tourist spots ninyong makita. Yes. Sa matapang lang. Dili pwede sa mga huyang o tuhod yun. But anyway, that's all promote tourism within the Davao region. O dinhi natapos ang atuang kapihan sa Kadampan, the Kadampan Digital Media Forum, hangtod sunod gayon sa susamang Facebook ug YouTube, sa lain pang mga isgutanan na din ako, ikaw, kitang tanan na dunay dakong kalambigitan. Kami ang iyong mga nahimong moderator kanang pang Carlo Dolier. Si Tomas Cano Evansenia Jr. Salamat. Ang kauban ni Carlo Rolio. Salamat kayo ug salamat po sa mga nahimong natong guest na media nga si Norma Pacheco of Mindanao Daily o Sara Castor Blumad Times Philippines. Salamat ug maayong adlaw. Kining programaha giatud kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort.